Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamuna po sa aming pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Magsitayo po tayo. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamuna po sa aming pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerard Reyes. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway suway niyong lahat. At suway niyo. Kwento ng paghilom at pasasalamat ang ating masasaksihan sa Ebanghelyo. At ang aral, ayos lang ang makinabang basta't ika'y magiring kapaki-pakinabang.
upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa pagdiriwang ng ating mga banal na misteryo, ating gulitin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang hingan ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, bat-bat ng iisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayan. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin ang buhay ko'y parang hangin. Ang likaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang pagpuri sa Kanya'y tunay na nakalulupod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Iyong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Iyong mapagkumbabay, siya'y niyang itataas, ngunit iyong mapaghambog sa lupa,
ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkulin iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkakatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin naman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sa maiyarin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalabog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas din siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino si Jesus. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus.
at nagtungo na sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako doon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilipot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po nagkwento sa akin na isa po kasamahan doon sa seminaryo tungkol sa nakita niya sa internet. May larawan daw ng Fallen 44 at ang caption, nagbuwis ng buhay. Sa kabilang dako, meron din namang larawan ng mga politiko at ang caption, nabubuhay sa buwis. So pinaliktad nila. At yun ngayon ang pag-uusapan natin, yung salitang pakikinabang. Dahil din yung kwento ngayon na nakita natin sa ating Ebanghelyo. Ang katotohanan ay ito, ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Kaya ano man ang iyong natatanggap, ito'y dapat kumakalat. Ibig sabihin, ibahagi, share. At ang siyang madaming natanggap, dapat ding maging bukas palad. Pero mag-ingat ha, pag sinabi natin biyaya, huwag natin sabihin na yung mga bagay lang na material, sabihin nila, oh, may tinanggap kang pera, siguro naman dapat partihan mo kami. Pag ikay tumanggap ng biyaya, hindi nangangahulugan na ikay maghahanap ng kaparehas na katumbas para iyo ding ipangalat. Hindi. Kaya tingnan natin itong biyanan ni San Pedro. Tumanggap siya ng kagalingan. Ang biyayang ito na kanyang tinanggap at pinakinabangan ay hindi niya kailangan tumbasan ng pag-aalaga sa may sakit o pagpapagaling ng may sakit. Hindi. Ang ginawa niya, bilang pagganti, gumawa siya ng mabuti. Siya'y nagsilbi sa lamesa, hindi sa kapwa may sakit. At yan ang mensahe ngayon sa atin. Ang tumatanggap ng mabuti, dapat marunong naman gumanti sa paggawa rin ng mabuti. Alam niyo may tawag dyan, pasasalamat. Gratitude. Ang pasasalamat na yan ay siyang nararapat isabuhay ng lahat. Mahirap yan sabihin, mahirap yan gawin, madaling sabihin. Kasi alam niyo, ingratitude is one of the worst diseases of society. Hindi ba? Kung sino pa minsan yung iyong inaruga, sino pa yung iyong minahal, sino pa yung iyong labis na binigyan ng atensyon, yun pa minsan ang mararamdaman mong nga, walang utang na loob. Pero alam niyo, karanasan niya ng marami. Hindi lang ng mga kaibigan sa kapwa-kaibigan, kundi kahit dun sa mga tinatawag nating kadugo o miyembro ng sarili mong pamilya. Pero yan ngayon ang kabuuan ng pasasalamat na ating pinag-uusapan. Hindi masamang makinabang basta't ikaw rin ay maging kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, kung tumanggap ka ng kabutihan, hindi mo man magantihan yung nagbigay sa iyo ng kabutihan. Sa ibang tao, pwede kang gumanti ng kabutihan din. Kabutihan, kapalit ng kabutihan. Yan ang pasasalamat. Yan ang pagganti. Hindi masamang makinabang, basta't ikaw rin ay maging kapaki-pakinabang. Maraming paraan.
Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayan natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinahid sa krus, namatay, inilibing. Nalaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at huhukom sa namabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pananalig tayong dumulog sa trono ng banal na awa at iharap ang ating mga kahilingan sa Panginoon sa matibay na pag-asang diringgin niya tayo. Kaya sabay-sabay tayong manalangin bilang tugon sa bawat petisyon. Panginoon, ringgin mo kami. Panginoon, ringgin mo kami. Para sa simbahang panlahat na nagpapatuloy sa maraming siglo na nagpapagaling na misyon ni Kristo. Nawalot din niya ito ng buong katapatan at pagkabukas palad. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng kalahok sa pangangaral ng mabuting balita. Nawa, matamo nila ang bunga ng kanilang paglilingkod sa buhay ng kanilang mga kawan. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Para sa mga doktor, nurses, at lahat ng nasa paglilingkod ng nagpagpapagaling. Nawa makita nila si Jesus sa kanilang mga pasyente at gamutin nila ang mga ito ng buong ingat. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Para sa mga may sakit at matatanda, nawa matagpuan nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kasama sa pamayanan ang pagkalinga upang mapasan nila ang kanilang krus ng marangal at may pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Para sa mga kasama sa ating pamayanan, nawa matuto tayo kay Jesus kung paanong maging mahinahon sa lahat at puno ng sigla para sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Para sa ating lahat, nawa puspusin tayo ng Espiritu Santo ng paggalang sa kabanalan ng buhay ng tao, buhat sa paglilihi sa Kanya hanggang kamatayan, upang makatulong tayo sa lahat ng nagsisikap na itampok ang kahalagahan nito. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ringgin mo kami. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming magpasalamat hindi lamang sa pananalita, kundi sa pamamagitan ng aming pamumuhay upang sumikap kaming maging kapakipakinabang sa aming mga kapwa, sa aming sariling paraan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa
Manalangin din mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito'y iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon, sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buhay ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagpunihan natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalo ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simba ang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Langit ka
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpapasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga tinawag sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako parapat-dapat na magkatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hanay ng upuan at sunod-sunod hanggang sa lihan. Nakaupo o nakatayo man tayo ay may mga ushers na gagawin sa atin. Sa mga hindi makasunod ng dress code, may mga shows po na ipahihiram at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos tumulong ng komunyon sa lahat po.
We come together before the Lord in the spirit of thanksgiving in the apostolic visit of Pope Francis. Everywhere the Pope went, he asked us to pray for him, and each time he asked for prayers, we gave him our promise. Fulfilling our promise now, we gladly and humbly present our prayers for the Pope. Let our response be, bless and protect Pope Francis. That the message of Pope Francis for mercy and compassion find resonance in the hearts of all people, we pray. That all who exercise leadership may learn to blend courage with tenderness according to the example of Jesus and reflected in the life of Pope Francis, we pray. That the love of Jesus, exemplified in the ministry of Pope Francis for the forgotten and the neglected, the ignored and the marginalized, may be lived by all, we pray. That Pope Francis may continue to enjoy the grace of pastoral wisdom, of health of mind and body, and of fortitude against all difficulties, we pray. Let us pray. Lord, Good Shepherd, bless and protect Pope Francis, safeguard the Church from all harm, guide us in the path of truth and charity forever and ever. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin. Ama naming mapagmahal, sa pagkakit-iluming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Lahat sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalala. Bilang pagdiriwang sa ika-29 na anibersaryo ng EDSA People Power 1, inaanyayahan ng lahat sa mga sumusunod na gawain dito sa EDSA Shrine. Gaganapin ang gamutang bayan sa ika-16 ng Pebrero, Lunes, mula ika-7 at kalahati ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Sa ika-18 ng Pebrero ay Ash Wednesday. Ang oras ng misa ay ang mga sumusunod: 6:30, 8 o'clock, at alas 11 ng umaga, 12:15, 4 o'clock at 5:30 ng hapon, at alas 7 ng gabi. Sa ika-19 ng Pebrero, Huwebes, isang healing mass ang gaganapin sa alas 7 ng gabi. Sa ika-21 ng Pebrero, Sabado, isang organ concert mula kay Johann Trummer ng Austria ay gaganapin pagkatapos ng misa ng alas 7 ng gabi. Sa ika-24 ng Pebrero, Martes, pangungunahan ni Reverendo Padre Milo Mamusad, Rector ng EDSA Shrine, ang misa sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon. Susundan ito ng isang prosesyon at ng tradisyonal na barrio fiesta. At panghuli, sa ika-25 ng Pebrero, Miyerkules, pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Arsobispo Luis Antonio Tagle ng Maynila ang anniversary mass sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali. Maraming salamat po. Magsatayo ang lahat at tanggapin natin ang huling pagbasbas. Ano nga ba sa Tagalog ang Holy Communion? Hindi ba madalas sinasabi natin, banal na komunyon? Ang ibig sabihin ng Holy Communion sa Tagalog, banal na pakikinabang. At yun din yung ating natanggap sa Ebanghelyo na mensahe. Pag may binigay na biyaya, gamitin mo, pakinabangan mo. Receive it, own it, and make good use of it. Yun lang naman, ganun lang naman kasimple ang mensahe. Magsumikap tayo habang may kakayanan pa tayo na maging kapaki-pakinabang. Dahil hindi masamang makinabang, basta't ikaw rin ay kapaki-pakinabang.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipagdiwang na natin ang banal na Eucharistia, pumayo kayo sa kapayapaan ng pag-ibig na muling nabuhay ng Jesucristo. Salamat sa Diyos.